Good morning. Inaga akong kumising para makita ko yung sunrise. Tagal na akong hindi gumising ng ganito kong kaaga para sa sunrise. Sana naman worth it ang gising ko. Ginaw. Oh, sweet. Oh, what's that? Oh, ang ganda. Ang ganda rito. Ang lamig. Kapon, I visit my friend from Qatar na matagal ko nang hindi nakikita. I think mga 5 years na siya since he left Qatar and native siya ng Baguio. Kaya naman, this is a perfect opportunity na bisitahin ko siya. We're supposed to ride mountain bikes sa mga local trails dito sa Baguio. Kaso, tinamaan siya ng gastroenteritis kaya hindi kami nakapag-ride. And we opted to have lunch na lang. So, dinala niya ako dun sa slaughterhouse. Parang bagong lugar sa Baguio kung saan maraming makakainan. So, doon kami kumain sa Bacareta na na-feature sa channel ni Erwan Yusef. Sarap naman yung pagkain. Gusto ko yung twist nila doon sa lechon manok na merong dipping sauce na blood. Medyo interesting siya. Surprisingly, bumagay yung blood sauce sa lechon kawali. Kaya okay din yung experience. Then, first time ko rin nakakain ng bat and balls ng beef. And then yung house specialty nila na bacareta na para siyang caldereta without coconut cream, liver spread at mga vegetables. Just meat lang and yung red sauce. After that, uwi na kami. Uwi na si Nathan kasama yung girlfriend niya. And then ako, dumiretso na ako ng kanto. Finally, nakarating din ang Atok at matikman ang pinagmamalaki nilang Atok blend. Yan naman tong kape na to, ang laki oh. Siguradong gising na gising ako mamaya sa pagmumotor na ito. Grabe, tingnan nyo, ang laki. Pero masarap. Dalawang klase pala yung blends dito. Isang yung maasim at saka isang yung ganitong Arabica. Buti na lang, nagtanong ako kasi di ko gusto yung maasim pero ito saktong-sakto. Sarap. Marami ditong mga ganito, yung mga wood carving dito sa gilid ng our Northern Coffee House dito sa Atok. May mga display sila ng mga wood carvings. Gaganda oh. Magkano kaya to? Uy, look at this. This one, magkano kaya to? Magkano sa ganito? 150. Ito, locally made. Ata. Sige, kuha ako. Pwede Gcash? Gcash na lang. Gcash. Ayos ba? Yun, medyo doon pa yung destination ko, yung Sunrise Cabin Travelers Inn. Yun ata, yun. Malapit sa Northern Garden, so malapit na siya rito. So pwede pa akong mag-rest dito dahil napagod ako sa biyahe tuloy-tuloy. Hindi ako gaano nakapagtagal sa Baguio dahil meron pala silang coding doon. Sakto yung plate number ko, coding ngayon sa Baguio at mahigpit daw mga traffic enforcer doon, lalo na sa Trinidad. So inikot ako ni Nathan para hindi ako mahuli, and then no choice, hindi ako pwede magstay sa Baguio and Trinidad. So kaya dumiretso na ako dito sa Atok. So I'm a day early at maaga rin ako ngayon, maliwanag pa. So maya maya
mag-relax muna ako rito. Maya-maya alis ako, punta na ako dun sa homestay. For the meantime, dito muna ako sa our Northern Coffee House. Parang bagong coffee shop dito sa Atok. Maganda siya, maganda yung ambience niya, maganda yung itsura, maganda yung lugar. Saya. Look at the coffee shop. Magandang lugar mag-stop over dito sa our Northern Coffee House. It's in the middle of the road going to Atok, so madali siyang makita, madaling puntahan, malaki ang parking, masarap ang kape, tapos nagsaserve sila ng mga native na pagkain rito. Meron sila rito yung pig face, so saan ka makakita ng restaurant na nagsaserve ng pig face. Tapos may mga lechon kawali, mga fresh vegetables, and mga iba-ibang produce dito. Maganda yung ambience, relaxing. Kikita mo yung view ng kabundukan dito. Dati, nung nagpunta ako dati, walang ganito eh. So, medyo magandang addition siya dito sa lugar na to. Pagka napagod ka sa biyahe, pagod ka sa pagmumotor o kahit nagda-drive ka ng 4-wheel, magandang mag-stop rito to stretch, mag-relax ng konti bago dumiretso sa biyahe. Kaya dito muna ako, relax. Malapit naman ako dun sa destination ko, so maaga pa. Sarap kasi ng weather dito, malamig. Time to go. Medyo naglalate na para di tayo butan ng dilim. Sibat na tayo. Punta na tayo dun sa homestay kung saan ako mag-overnight. And then tomorrow, bisitahin natin yung mga gardens, mga flower farm. Kilala ang Atok sa mga flower farm, particularly yung Northern Blossom dahil sa ganda ng landscape nila at variety ng mga flower. So, gumising ako ng maaga, kahit na malamig, pinilit kong bumangon para abutan ko yung sunrise sa mga fog na bumabalot sa mga flowers. Tingin ko maganda yung mapoproduce kong image pagka naabutan ko yung morning sun. Kaso, when I get there, ito bumuod sa akin. Grabe, ang daming tao. Tao. Grabe yung Northern Blossom. Ang haba ng pila, punong-puno ng tao at mga sasakyan. Grabe na talaga tourism dito sa Atok. Yung Northern Blossom, particularly, punong-puno. Try ko mamaya kung mabukas ang tao, makuha tayo ng magandang shot. For the meantime, dito muna tayo sa community, tingin-tingin ng mga mapipicturean. Nag-ikot-ikot ako kung saan may makakainan ng breakfast. Naghanap ako kung saan merong mga native na makakainan. Kaso, if you're looking for
something different here or yung local cuisine nila, ma-disappoint ka dahil halos lahat ng mga restaurant, at believe me, nilibot ko sila, inisa-isa ko sila. Pare-pareha sila ng mga tinitinda. Mga staple sa Philippine cuisine like adobo, pancit, mga fried dishes like fried pork, fried chicken, fried fish. At medyo na-disappoint ako dahil hindi ko sila tinikman, pero I'm sure masarap yung luto nila. Kaso nga lang, nakakain ko na sa Manila yun eh. Almost everyday ganun yung kinakain ko. So, parang nag-expect ako na something special or something new na makakain. Pero one good thing about it is yung mga vegetable dishes nila masarap. Fresh yung vegetable at minimal lang yung seasoning nila. More on the natural flavor ng gulay. Wala gaanong halo. Kaya masarap na masarap siya. Green na green at very crunchy. Yan, may nakita akong garden dito na walang tao. Solo ko lang. Meron pa akong tour guide, si Diego. Hi, Diego! Hello! Hi, doggy! Hi, Diego! Come with me, Diego! Balik, ang cute. Ang amo niya. Sunod sa akin yan. Saan tayo, Diego? Saan mo ako dadalhin? Come, let's go! Come, Diego! Come, Diego! Come here! Iniwan na ako ni Diego. Wala sila gaano mga flowers dito dahil nagsisimula pa lang sila. Kwento sa akin ng caretaker, mahirap daw din yung ganitong business dahil minsan kalaban nila yung bagyo. So pag inulan, waste lahat ng nila, produce. Kaya hati yung mga tanim nila, may succulent and strawberries. Tapos may mga konting flowers. Para bang naano lang sa mga gulay? Nagkaka-ice yung mga vegetables, no? Pero sa taas yun kasi mas malamig kasi sa taas. Dito banda? Sa Sakura pa. Sakura. Mag-ano pa ako, no? Magmomotor pa ako na papunta ron. Oo, magmotor ka doon sa ano. Iikot pa, di ba? Pag ano pa? Sa Kingdom Hall na yan, may simbahan doon. Sa Kingdom Hall doon lang. At mag-ikot. Sa may Heights base pala. Malapit pa pala yung Heights? Hindi. Malapit lang. 10 minutes lang, right? Sige po. Okay. Bye, Diego! Ganyan talaga yan pag may tao. Takbo nga siya dun eh. Baka masira yung halaman eh. Hindi. Alam niya. Pero pag walang nakatanim, yan, apakan niya. Takbo. Smart. Nasa country nga tayo. Habang naglalakad ako dito sa neighborhood ng Atok, naisip ko bigla na kahapon lang nasa mainit at magulong syudad ako sa Maynila, na someone is always out to take advantage of me. Tapos, just a few hours away, nandito naman ako sa lugar kung saan parang time doesn't exist, that you can let your guards down and there's no need to hurry. Everything moves so slow and it's okay.
Kahit available ang advancement ng mundo, and still be connected kahit na mabalot ng ulap ang ato. People here still choose to live how their parents, grandparents, and ancestors lived decades ago. Na posible pa rin pala to keep your identity and not be influenced by the media that's affecting our lives. Tayo pa rin ang may control kung ano ang ating i-consume na makakatulong sa buhay natin. On the next episode,